Normal na araw sa section ni Isagani, nag-attendance ang teacher at isa-isang tinawag ang mga mag-aaral. Isagani, Isagani, ngunit walang sumasagot. Nagtinginan lahat sa upuan ni Isagani at wala siya doon. Nagtaka si Leo dahil bihira naman magliban si Isagani nang hindi sinasabi sa kanya. Sok, nasan na kaya yon? Baka maglalaro lang yun ng video games. Di man lang ako sinabihan. Matapos ang mahabang araw sa paaralan at nag-uwian na ang mga mag-aaral, naisip ni Leo na puntahan sa bahay nila si Isagani dahil magkapit-bahay lang naman sila. Nang malapit na siya sa bahay, naisip niya na wag nang tumuloy dahil nakita niya sa gate ang nanay ni Isagani na nakasimangot na nagsasampay. Mukha itong buwisit na naman sa kanyang anak. Gagawin ko na nga lang pinapagawa ng guro ko, pambihira talaga oh. Eksena sa bahay ni Isagani. Nagtataka ang kanyang ina dahil alas 7 na at wala pa ang kanyang anak. Saan na naman kaya nagpunta yung bata na iyon? Lagot talaga sakin yun pag-uwi. Sumapit ang alas 8 at di na nakapaghinte ang ina ni Isagani at pumunta ito kila Leo. Doorbell. Ding-dong, ding-dong. Nakita ni Leo sa CCTV ang ina ni Isagani at siya na ang nagpunta sa gate para buksan ito. Nang magkita sila sa gate, sambit ng nanay ni Isagani na nag-aalala. Leo, nakita mo ba si Isagani? Hindi pa siya umuwi. Sagot ni Leo, hindi po. Hindi nga rin po siya pumasok sa school. Ha, nasa na ang batang iyon? Kinabahan at naguguluhan nagpunta ang nanay sa barangay. At nagsalaysay ng pangyayari. Tanod di kaya may pinuntahan na ibang kaibigan. Nanay hindi naman siya pumupunta sa iba, madalas kila Leo lang siya nagpupunta at hindi rin siya pumunta sa eskwelahan. Naka-uniform at papunta sa school siya nung kinaumagan. Tanod sige tignan natin ang Stevie sa street nyo. Hinahanda ng barangay ang Stevie at inaayos ito sa oras na sinabi ng nanay. Nakita sa CCTV si Isagani na palabas ng bahay at naglalakad. Nagulat ang lahat nang makita ang isang mabilis na itim na van ang dumating at dinukot si Isagani. Nangyari ang mga ito sa harap ng bahay nila Leo, ilang hakbang mula sa bahay nila Isagani. Nagulat at kinilabutan ang lahat sa nakita. Hinadnap ang bata, laking takot ng ina at napasigaw ito. Ang anak ko, tumawag kayo ng pulis. Umiiyak na sambit nito. Eksena sa isang abandonadong warehouse. Nakapiring ang mata ni Isagani at nakatali ang kamay at paa. Naiiyak na sambit, nasaan na ako? Pakawalan niyo na ako. May isang lalaki ang nagsalita ng pag-alit, tumahimik ka. At pagkatapos ng isang oras ay tatawag na namin ang magulang mo para hiyumang pera kapalit mo. Abangan ang susunod. Please follow and subscribe. Tang na naman.